Isang araw, Ayun. nagmamaneho sa Cubao. Aasa na naman ang mga Ang pink, nakita, ang mga pink lawan. saksakan ng ganda. Madam Lenny. Pero maganda si Madam Lenny dito. Pero halata naman na naka-filter sila. Pero bagay sa kanya yung filter. Ito ay post nitong si Kiko Pangilinan. Na siguradong madaming mga pinks ang nabuhayan at bumalik sa kanilang mga alaala ang kanilang pagkanta ng Rosas sa daan. I like Lenny Robredo. I abstained in the last presidential election kasi ayoko ng personality politics eh. Okay naman to. Okay, but like I said, this will just revitalize the feelings ng mga bumoto kay Lenny para engganyohin siya na tumakbo ulit sa 2028. And as you can see, nandito, madami nang pilitin mo ulit tumakbo, 'di ba? So, but then again, sinabi na kasi ni Lenny na ayaw na niyang tumakbo. And si Lenny yan eh. And I tend to believe her when she says things. Okay? And I don't think she's the kind of person na katulad nung mga Duterte na mga ek-ek lang na kunyari hindi tatakbo, kunyari hindi interesado, pero it is their strategy. Hindi ko alam kung ganun din ang diskarte ni Lenny sa Naga. But wala akong naririnig na ganun. Okay? So when she says that she doesn't want to run anymore, that she's happy and contented that she already tried and she failed graciously, 'di ba? And masaya na siya doon sa local, sa Naga, sa Bicol. I tend to believe her. So when people keep insisting na si Lenny yung itakbo nyo ulit. As much as I think she's qualified, pero ayaw niya eh, 'di ba? Ayaw na niya eh. It's like what I remember from this situation is sa UFC, yung president ng UFC, si Dana White. Isa sa mga lagi niyang sinasabi ay pag let's say any fighter na under contract with his company, pag sinabi na nun na ayaw niya nang lumaban, kahit hindi pa tapos yung kontrata niya, pag sinabi na nung fighter na gusto na niyang mag-retire, hindi niya pipigilan. 'Di ba? Kasi laban yun eh. 'Di ba makikipagsuntukan ka? You can't go in a fight half-hearted. 'Di ba? Na parang one foot out, one foot in ka. Dapat, if you're gonna do something that crazy, that demanding, you gotta be all in. And MMA fight lang yun. Paano kung presidente ka? You cannot lead a country kung atras-abante ka. Pag sinabi na nung tao na ayaw niya, wag mo nang piliting maging presidente kasi ayaw niya eh. 'Di ba? Dapat sabihin mo na gusto mo. 'Di ba? Kung gusto ni Madam Lenny tumakbo, sabihin niya na siya na gusto niyang tumakbo. Pero kung ayaw niya, wag niyong pilitin. Kasi hindi makakabuti sa Pilipinas 'yon. We cannot afford to have a half-hearted president, 'di ba? So either Lenny changes her mind and declares na gusto niya talagang tumakbo, or yung mga maka-Lenny just accept the fact na ayaw niya na. 'Di ba? And find someone else. Nandiyan naman si Bam Aquino, 'di ba? Itong si Kiko Pangilinan, medyo I have nothing against the guy. 'Di ba? I think he's okay naman siya. Pero napaka-cringe niya talaga. Ano ba 'yan, Kiko Pangilinan? 'Di ba? Pwede namang mag-take two. 'Di ba? Parang meron siyang parang siyang kinder na siguro malamang merong 'di ba yung sa mga kinder pag may program, merong yung teacher sumasayaw sa harap ng stage tapos ginagaya siya ng mga bata. Tapos yung mga bata late yung mga galaw kasi iniintay nila kung anong gagawin ng teacher tsaka nila gagayahin, 'di ba?
So parang ganun si Kiko Pangilinan dito. And I don't know, he just couldn't get it na itong isang problema kay Kiko Pangilinan eh. He's a good dude most likely, but he just couldn't accept na hindi siya masa. 'Di ba? Kiko Pangilinan, hindi ka masa. Hindi ka talaga masa. Hindi umuubra tong mga gaito. Tanggapin mo na hindi ka masa. Wala namang masama doon eh. Tanggap ka ng mga tao, alam ng mga tao na hindi ka masa. So, wag ka na mag-pretend. 'Di ba? Lalo ka lang napapasama pag pinagpipilitan mong masa ka. Eh alam naman naming lahat na hindi ka masa. 'Di ba? 'Di ba? So hindi ubra 'yan. Bakit nanalo si Bam Aquino? Although nanalo rin si Kiko Pangilinan. But I think there are different factors on his win. Si Bam Aquino kasi never niyang ginawa tong mga ganito. 'Di ba? Kaya siya pasok. 'Di ba? Nobody is ridiculing Bam Aquino. 'Di ba? May mga basher, syempre lahat naman may basher eh. 'Di ba? May mga kumukontra sa kanya. Pero Bam doesn't get ridiculed the same way as Kiko Pangilinan. Why? One reason is because he doesn't pretend na masa siya. Alam niyang hindi siya masa. 'Di ba? So, wala siya nung mga stunt na pupunta siya sa dagat, 'di ba? Tapos magkakamay siya, magbubudal fight siya. Every time Kiko Pangilinan does something like this, everybody knows that it's performative. Just because you do weekend farming in your plot of land na, well, let's give it to him. He really looks like he really toils the ground, looks like he's really doing the hard work in producing and harvesting, and madami siyang mga naging kaibigan na farmers din, 'di ba? And technically, he is a farmer. But the reality is he's a multimillionaire married to Sharon Cuneta. Sharon Cuneta was like the richest celebrity in the 90s. Before Vice Ganda, before Chris Aquino, there was Sharon Cuneta. Kiko Pangilinan will continue to live his lavish lifestyle regardless if his crops fail or not. Kasi nga, milyonaryo siya. 'Di ba? So every time he presents himself as one of the farmers, 'di ba? As if talagang farmer siya na nakasalalay ang buhay niya sa pagiging farmer. It's like a badly done cosplay, to be honest. So stop it, Kiko Pangilinan. Tanggapin mo na 'yon, Kiko Pangilinan, dahil wala namang masama kung ikaw ay hindi masa, 'di ba? Wala namang masama. Alam naman naming mayaman ka eh. Alam naming iba ang mundo mo. Pangatawanan mo na 'yon. Maggawa ka ng mga batas na pangmasa, pero ikaw mismo alam namin hindi ka masa. 'Di ba? Walang masama kung hindi ka masa. Madaming hindi masa. Binoboto ng mga tao. You can have populist agendas kung gusto niyang maging populist, kasi ng mga 'di ba, mga libre-libre ganyan. Pwede mong gawin 'yon na hindi ka nagpe-pretend na masa ka. Yun nga lang, kailangan practicein mo rin 'yun. As for Madam Lenny, pag gumagawa siya ng ganito, like I said, nabubuhayan yung dugo ng mga pink. And if she's not ganito kasi if she's not gonna run, if she's really not gonna run, then their party is losing time. Kasi yung mga tao, umaasa na siya ang kakandidato. 'Di ba? Umaasa sila na si Lenny. So instead na nag-i-invest sila dun sa actual na tatakbo, na kay Lenny pa rin yung investment. And instead of building up maybe si Bam Aquino or kung sino man, 'di ba? Na kay Lenny pa rin yung aspirations ng mga pink. Kung hindi siya tumakbo, di sa halip na i-build up niya na lang mas matagal yung actual na kandidato, 'di ba? Nagsayang sila ng oras. Pero kung tatakbo naman siya, sabihin niya na ngayon, 'di ba? Bawiin niya na yung sinabi niya natin na ayaw niya ng mag-national. 'Di ba? Ganon, para efficient, para hindi naakalito, para hindi paasa.
Okay, yun lang. Paalam.